RS125 carb type. So yun, magandang araw mga idol. Dito ipakikita ko kung paano natin ginawa at binuo ang Honda RS125 na nasa harapan nyo ngayon. Okay. Inumpisahan ko na nga pong baklasin ang mga parte niya dahil kapag nagre-restore po kami ay halos kinakalas namin ang lahat ng bawat pyesa. Alright. Ang lahat ng metal parts ay nire-repaint namin kung kinakailangan at kung malaki naman ang damage na itong pinapalitan. Alright. O, kalas na mga boss. Tanggal na yung makina, gulong, swing arm. Ang gagawin ko naman dyan is i-repaint naman yung chassis. Lilinisin natin to. Engine detailing naman ang aming gagawin. Wow! Alright. Oh, di ba? Sprayan mo ito mo. Ow. Sa ganitong pagdidetailing namin, binababadan muna namin ng tubig, degreaser at sabon para mas mabilis naming matanggal ang mga dumi at grasa. Repainting naman ang susunod naming proseso. Sa ganitong procedure, kailangan malinis ang surface at kung kinakailangan tanggalin ang lumang pintura, ay mas mainam na gawin. Grabe, ang bilis, no? Angat agad yung pintura niya. At para sa mga nagtatanong kung saan nabibili ang ganitong klaseng paint remover na talaga namang napaka-epektibo, ay ilalagay ko na lang sa baba ang link kung saan pwedeng i-order. Baklak talaga ang pintura. Kinakailangan namin gawin ito nang sa ganun makabit ng husto ang mga kaha at maging maayos din ang mga tornilyuhan niya. At kapag may mga ganitong problema, i-repair na rin namin ito bago namin bugahan ng pintura. Sa paglilihan naman ay kailangan lagyan natin alisin mabuti ang mga kalawang at grasa bago ito pinturahan. Okay na, pinturado na siya. At bago ko nga pala sabihin kung anong pintura ang ginamit ko dyan, isang patalastas muna. PMP Racetech Fully Synthetic Motor Oil. Ang langis na babagay sa inyong mga motorsiklo. PMP Racetech Motor Oil. Best quality para sa inyong motorsiklo. Smooth ang takbo, protektado ang makina. Available lang dito sa Tholitz MC Parts. Kinabit na nga natin ang bagong repainted na crankcase cover. At kung mapapansin po ninyo ay malinis na at wala ng grasa ang kanyang makina. Dito nga po ikinakabit ko na isa-isa ang kanyang mga pyesa dahil nga minamadali na namin ito dahil ang motor ay kukuhanin na ng may kanya. Front shock naman niya ang susunod natin ikakabit. Nilabahan, nilinis at nirepair ko na nga rin pala ang kanyang harness. Diba? Ganda na ng mga wire natin. Linis na yung ating harness. Ganyan, nilalabang ko yan para malinis. Bago natin balutan ulit ng electrical tape. So, tutuyuin ko muna to bago natin balutan. Malinis na, di ba? Wow! Sunod ay ikabit naman natin ang kanyang bagong rim set. At sunod ay isinasampa naman namin ang kanyang makina. Konting tiis na lang mga boss at matatapos na. Alam yan eh. So yun mga idol, nakabit na natin yung makina niya. Rear fender naman ang isinunod. Kailangan mauna itong ikabit bago ang gulong sa hulihan. Konti na lang mga boss, matatapos na. Adjuster nga pala at retainer nito ipapalitan natin ng bago.
Palit din tayo ng bagong brake shoe. Paalala sa lahat, ang lock na ito ay huwag niyong kakalimutan. Yan mga idol, tetestingin na natin. Testing, bubuhayin na mga idol. Ang galing mo, MJ! Isunod naman natin ang kanyang mga plastic parts. Honda Genuine Parts nga pala ang mga kinakabit natin ng mga kaha at ilan pa sa mga plastic parts niya. Sa pagbuo at pag-restore ng ganitong klaseng motor mga idol ay hindi biro ang gastos, lalo na kung mga carb type dahil medyo rare na yung mga parts niyan, at kapag original or genuine parts ang ating ikakabit ay talagang medyo magastos at mahal ang ating mga pyesa. Honda RS 125 card type. Basta pyesa, meron kami dito. Original at genuine sigurado. Solidong servisyo, di kami bibituin. Sa Tolits LC, panalo kami. Tuwang Tolits, maaasahang tunay. Yan ang tiwala ng bawat rider at nagmamaneho. Garantisado, subok na serbisyo. So yun mga idol, ikakarga na namin at i-deliver na sa probinsya ang motorsiklo ng ating tropa. At kung umabot ka sa punto ng bidyong ito at kung natuwa at may natutunan ka, aba paki-like and share naman at paki-follow na rin para masaya. Big shoutout nga pala sa mga idol ko na palaging nanonood.